Ayan, nandito na po ang ating guest. Talagang excited po tayo kasi talagang mabibigyan na tayo uli ng information at detalye patungkol po sa isa na namang party list. Ang atin pong nais na malaman ang sinasabing detalye, advokasya at mga prinsipyong pinaninindiganan ay ang NARS party list. At atin pong makakausap ang kanilang representative, si Miss Leah Pakis, ang first nominee ng ang NARS party list. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Pastor Jay. At ito pong ating tawag ng karunungan na isang programa na gusto pong i-educate ang ating mga tagapakinig patungkol po sa kanilang mga pipiliing mga senador, party list representatives. At ito nga po nakakatuwa kasi ang NARS, nung una kong tiningnan, akala ko acronym. Hindi po ako. Ano po ang nire-represent ng ang NARS party list? Ang inire-represent po nito unang-una ay mga nurse, pero kasama po ang lahat ng health workers. Mm-hmm. At inire-represent po din namin ang buong mamamayan ng Pilipino. Kasi po ang aming advokasya ay kalusugan para sa bayan. Kalusugan para sa bayan. Opo. Ito ay napakahalagang usapin. Opo. Ang kadalasan po pag pinag-uusapan po natin ang ating mga nurse ay hindi lamang po na parang yung mga nandito sa ngayon, yung kasalukuyang kalagayan, parang hindi po ata na ipoprovide yung maganda-gandang sweldo sa kanila. Yan po ba isa sa mga concerns ninyo? Opo, may mas malalim pa po doon. Ang mga nurse po ngayon, kami ay mga marginalized po. Ano po ang marginalized? Ibig sabihin po ay meron po ngayong exploitation sa mga nurse. Bakit po? Kasi po ang mga nurse ngayon ay mga false volunteers. Sila na po nagpo-volunteer, sila pa nagbabayad sa services nila. Mm-hmm. At meron po mga false trainings na training daw po, pero hindi naman po kinakailangan ng isang nurse na mag-training. Kasi po ang training niya ay nandun na po sa kanyang 3rd year, 4th year. Mm-hmm. Ngayon po kung gusto po ng in-service training, dapat po ang ospital ang nagpo-provide nito at sila po nagbabayad. Ayun. Kasi parang doble pahirap sa isang nag-OJT. Opo, na napakalaki na po ng pinaghirap ng nanay sa pagpapaaral at tatay sa isang anak. Tapos po, imbes na pagkatapos niya makapasa sa board exam, kasi po sa law namin, sa RA 9173, nakasulat po doon na pag ikaw ay nakapasa na sa board exam, ikaw ay nakatapos ng 4-year course na Bachelor of Science in Nursing, and then you're a Filipino, pwede ka na po mabigyan ng tamang trabaho, tamang sweldo. Pero hindi po nangyayari yun ngayon. Mm-hmm. So masasabi po ba natin na ang ating mga nurse ay underpaid dito po sa ating bansa? Opo. Yun po sa katotohanan. Una-una po, marami po sa mga nurse natin hindi binabayaran. Okay. Okay? Pero doon sa sinasabi niyo pong underpaid, halimbawa pa sa gobyerno, opo, underpaid sila. Kasi po sa law namin nakalagay salary grade 15. Okay. Na yun po ay worth 24,887. Mm-hmm. Pero po ang binigay po ng gobyerno ay salary grade 11, which is only 18,000. Mm-hmm. So underpaid po yun. Okay. So ang working hours po ba ng mga nurse ay 8 hours din ang expectation o higit pa po? 8 hours po dapat. Pero higit pa po rin dahil kulang at kulang ang mga nurse sa mga ospital. Mm-hmm. Pag sinasabi po nating mga nurse na inyo pong nire-represent dito sa ang nurse party list, mga ilang tao o ilang individual po pinag-uusapan natin dito, Miss Pakis? Mga nasa 700,000 po ang lahat ng mga nurse na yan. Pero kung yung mga nag-aral at hindi pa nakakapasa, aabutin po tayo niya ng mga 2 million. Ganun po kadami? Opo, yung po mga hindi nakakapasa, di ba po? Opo. Pero ito po yung sinasabi ko, registered nurses po ito. Okay. 700,000. 700,000. Included na po ba dyan yung mga pumunta na po ng abroad at doon na naninilbihan sa ibang bansa? Opo. Okay. Ang madalas pong usapin din ay parang ang laki ng opportunity pagka pumunta ka abroad. Ito po ay usapin ilang years ago. Ang tanong po ay, ito na pa rin ba ang realidad ngayon na may opening pa rin sa mga Middle Eastern countries, European countries, at sa Amerika? Ito pa rin po ba ang realidad? Sa Amerika po, wala. Mm-hmm. Pero sa Middle East po, meron po, at saka sa ibang countries. Kasi you know for a fact that yung po ngayon, yung elderly natin, yung senior population, especially sa rich countries, ay there's an inverted triangle. Ibig sabihin po, napakadami ng elderly sa ibang bansa. Mm-hmm. Na wala naman po silang mga nurse na gustong magtrabaho upang mag-serve. Kaya po, malaki pa rin po ang pangangailangan ng mga nurse. Pero sa Amerika po, sarado po ngayon yung kanila pong pagtawag sa mga Pilipinong nurse. Ayan. So kung medyo may limitasyon po kung saan sila pwedeng pumunta sa ibang bansa,
At syempre, dito rin naman sa ating bansa, may limitasyon din yung employment na pwede nilang pasukin. Pero marami pa rin pong nag-aaral ng nursing. Ano po ang inyong pagtaya sa sitwasyon na ito? Hindi po marami ngayon. Bumagsak na po ang enrollment sa nursing. Kasi sino naman po ang gustong mag-aral ng nursing kung wala kang trabaho? Mhm. Kasi po, hindi ka rin naman makakapunta sa Amerika kung wala ka pong Certificate of Employment. Okay. Hindi po Certificate of Volunteerism or Certificate of Completion or Certificate of Training. Ulitin ko po, Certificate of Employment with salary. Okay. So, kinakailangan nagkaroon sila ng number of years of experience. No, not experience. We want it to be called employment. Employment. Opo. So, na-hire sila ng hospital. Paano po yung mga private nurses included na po yun? Kasama po sila dito. Yun po ang pinaglalaban namin ngayon, na paano makakalis ang mga nurse na to. Kung wala silang, hindi binibigyan po ng trabaho dito sa ating bansa. Hindi po yung mga plantilla positions ay hindi pinupuno at hindi nagki-create ng panibagong plantilla position na kailangan po sa ating mga mamamayan. Ayan. So talagang malaking usapin ito. Halimbawa ako hindi po ako nurse, no? Yes. At kayo po ay isang party list. Siyempre, kumukuha po kayo ng boto ng atin pong mga mamamayan. Paano po kami makaka-relate sa inyong party list na nire-represent? Ang sinabi ko po kanina, ang advocacy po namin ay kalusugan para sa bayan. Okay. Naniniwala po kami na kinakailangan natin na malusog na mamamayan upang magkaroon tayo ng progresibong bansa. At yun po ay maibibigay lamang sa pamamagitan na ang mga nurse po ay nandito. At kami po magsisilbi sa inyo. Kami, kasi po, ang curative po phase ay very expensive and very corrupt. Halimbawa po yung pagbili ng gamot. Pero kung ang mga nurse po kami po ay nandun kami sa promotion of health and prevention of illness. So kung lahat po kaming mga nurse ay nagtuturo sa mga tao o bawal yung pagkain nyo ng mga ganitong maaalat ng pagkain, magdadialysis kayo later, so you eat the right food, yung ganun po. Pag magpapasuso nanay, magpasuso ka po sa dede, wag po sa bote, kasi yan po ang pinakamagaling na gatas para sa anak nyo. Yung po mga bagay na that's preventive. Okay. Kasi sabi natin, prevention is better than cure. Kaya po sabi namin, mas cheaper po kung marami po mga magbibigay ng health teaching at magtuturo sa mga tao kesa po doon sa curative na. Masyado na po expensive. So, napakaganda, no? Dahil dito parang lahat ng Pilipino basically ay kasama dito. Pastor Jay, at saka isa pa po, gusto po natin ang mga Pilipino na sabi po natin kasi almost 65% of Filipinos die without seeing a doctor or a nurse. Gusto po natin ang mga Pilipino naman ay makapunta sa ospital. Yes. Pag may sakit siya, hindi po yung hindi ka makapunta, mamamatay ka na, sasabihin mo na lang, dalhin niyo na ako sa ospital, pero nag-iisip ka pa, ano ibabayad ko dito, ano ipapandown ko. Sana po maluag yun. Sana naman po ang bawat Pilipino ay may karapatang pumunta sa ospital pag nais niya dahil sa siya ay may sakit. Ayan. May naririnig po tayo ng mga panawagang katulad po sa Department of Health na mayroong mga doctors to the barrios. Yan po ba the same din sa mga nurses? Parang nurses to the barrios? Yung po ang isa sa advokasya natin. Kung makikita nyo po sa plataforma, meron po tayong sa number 2, magkaroon ng nurse sa bawat barangay at paaralan. Yan po ay hindi pa po malakas na napapalakad, kaya kinakailangan po magkaroon ng nurse sa bawat barangay, lalo na sa paaralan. Dahil po sa paaralan, nag-uumpisa pa lang pong natututo ang mga bata, diyan natin maituturo ang magiging malusog nila. Paggamit ng panyo, di ba po? Paggugupit ng kuko, yung pag may sugat, anong gagawin mo. Yun po ang dapat na matutunan ng mga tao. Ayan. Ang nakakatuwa, no, kasi talagang ako nung high school ako naalala ko lagi yung nurse. Lagi ako nasa clinic. Meron po bang may parang ratio dapat na itong nurse na ito would basically serve yung gaano karaming estudyante? May ganun po bang pagtaya yan? Opo, meron po yung ratio parate. Halimbawa po kung halimbawa 1:500 halimbawa sa school. Pero sa barangay po, 1:20,000. Pero sa ospital naman po, dapat is 1:7. 1 nurse to 7 patients. Ganun po dapat. Okay. So talagang itong mga eskwelahan natin, kay public or private,
mas maganda na sila po ay merong ganitong klase ng professional, health professional. Opo, at lalo na po sa gobyerno, sa mga opisina, kasi natanggal na po yung mga health workers doon. Dapat po maibalik kasi yun nga po sabi natin, preventive and promotive. Ayan. Halimbawa po pagdating doon sa kasi halimbawa ako yung magulang din. Tapos yung, syempre, yung aking anak, pag nagkakaroon siya ng mga, kunyari lang, problema sa eskwelahan, health-wise, ano po ang pwedeng itulong ng isang nurse para sa kanyang katayuan? Napakarami po. Kasi po ang nurse sa eskwelahan ay kasama po ang family na dapat iserve. So, halimbawa po may problema po kayo na nagtatakot kayo, baka ang anak nyo ay nagda-drugs. Di napakalaki po na magagawa ng nurse dito. Counseling, pwede po niyang kausapin ang bata, turo po muna yung hindi po sinasabing nagda-drugs ka. So, bawat isa sa kanila, pwede po sabihin natin na kakausapin niya, tuturuan niya, di ba po, yung pong tamang dapat ginagawa, yung paggamit ng drugs, dapat ginagamit lang kung kailangan mo to. Pero kung hindi mo kailangan, hindi mo dapat to gagamitin. So, yun po yun, di ba, sa pagkain, di ba po may sakit yung bata, the parent can have a conference with the nurse, together with the child. So, yun po yung pwede natin gawin. Marami pong magagawa ang nurse doon po. Okay. Interested kasi ako kasi halimbawa sa mga health classes, pwede rin ba sila sa instructions? Yes po, meron po kaming units ng pagtuturo, teaching strategies. Ayan, kasi katulad ngayon may RH law na tayo. Parang ang isa sa mga iniisip ko, pwede ba sila na magturo tungkol halimbawa sa health, sa family planning, mga ganyan? Opo, yun po talaga ang dapat, yun po yung isinusulong namin, na sila po ay dapat nandoon para turuan talaga sila kung paano po magkaroon ng isang responsableng pamilya. Yun po talaga ang aming forte. Ayun, no. Kasi mas maganda na talagang yung specialist ang magbibigay ng paunawa. Opo, hindi po katulad ngayon, ang teacher nagna-nurse pa. Kawawa naman po teacher. 6 na nga po yung estudyante niya. Siya pa rin ba mag-aalaga ng sugat ng bata? Siya pa rin ba magtuturo doon ng about kalusugan? Dapat po may nurse doon. Ayan, so talagang dapat may specific na tatao doon sa mga ganyang concerns. Opo. So mga ka-TNK natin, ulitin po natin, nakausap po natin si Miss Lea Pakis, ang first nominee ng Ang NARS Party List. Ma'am Lea, ito po ang isa sa mga katanungan na ating ginagamit para po i-interviewin ang ating mga party list representatives. Ano na po ba ang nagawa na nitong Ang NARS Party List? Kayo po basically first time natatakbo. Opo. Meron na po ba tayong masasabi na track record kayo para lang maging basis ng ating mga tagapakinig? Napakarami na po naming nagawa. Kasi po noong 2008, inumpisahan na po namin ang pagkakaroon ng mga advokasya upang ang mga nurse magkaroon ng trabaho. We made position papers, we went to media, we went to Congress, to Senate, para matigil po ang false volunteerism and false training. Actually nga po, si Secretary Ona, nung pong aming paggawang yon, nag-release siya ng DOH Memo 0238 para itigil po itong mga ito. Pero hindi po siya masyadong nabigyan ng malaking pansin dahil wala pong penalty clause. So, yung marami po kaming ginagawa na at ganoon din po, ina-advocacy din po namin sa mga tao at sa mga nurse. Yung po mga dapat na karapatan nila. Kasi po ang amin po talaga advokasya ay malaman ng mga nurse ang kanilang karapatan. Ano ba po ito? Socio-economic, political, professional. Kasi po, akala ng mga tao, pag service ka, hindi ka dapat bayaran. Di ba po, nurse? Pag kinuha ng blood pressure, bakit naniningil? Pero samantalang pag napunta ka sa ospital, kinuha ng blood pressure, you pay 500. Di ba po? Pero pag kami, parang sabi, panahon na rin po para magising ang mga nurse na there should be equal pay for equal work and work of equal value. Yan. Kasi po meron din silang bills na dapat bayaran. Hindi po dapat na libre po ang pagserbisyo, pero dapat po magaling ang serbisyo. So may quality. Opo, yun ang hinahabol natin. pero dapat po meron din pong karampatang bayad. Ayan, oo. Kasi hindi naman pwedeng gusto mo ng quality wala ring na libre. Opo. Ngayon po libre po kami. Libre po ang mga nurse magtatrabaho. Tapos wala pa pong promise of employment. Walang employer-employee relationship, walang salary, wala pong tenure. Walang tenure. So, yun po, at wala pong mga basic na bibigay sa kanila.
So halimbawa po kayo ay nandito na kunyari, naging isang representative kayo ng party list. Paano daw po ninyo gustong maalala ang inyong party list? Anong legacy ang gusto ninyong iwan? Ang legacy po na gusto namin ang iwan ay nagkaroon po ng kalusugan para sa bayan. Na-improve po ang healthcare system. Ang mga Pilipino nakakapunta sa ospital nang hindi siya natatakot. Pero dapat may bayad din po. Okay. Pero hindi po ako naniniwala sa dole-out. Pero yung po pwede ka magpunta doon pag halimbawa masakit ka. At tapos po, mura ang gamot. Yun po, ang mga nurse po may trabaho, mga health workers din po, tamang sweldo. When I talk of health workers, I talk of doctors, nurses, midwives, barangay health workers, nursing aides. Lahat po ng sa health worker sa health facility nagtatrabaho. Kasi kahit sila rin po, hindi rin po tama ang kanilang mga tinatanggap na sweldo. Ayan. So, quality ng healthcare and quality rin ng employment para sa ating mga professionals. Opo. No, maganda yan. Ano po? Eto po, ano pong inyong passion? Nabanggit nyo na po yung ilang bagay. Meron pa po ba kayong mga passion para po sa Pilipinas? Ano pong gusto ninyong, ini-envision ninyo para sa Pilipinas some years from now? Una-una po, ang vision ko, sana po ang Pilipinas ay talaga magkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo. Kasi naniniwala po ako na isang bayang nasa Panginoon at may vision na gano'n ay hindi po magbavanish. So, yun po unang-una. Okay. At ang sunod po, kinakailangan po malusog na pamayanan. Yun po ang vision namin. Na yun nga po, sinabi ko na kanina, na ang bawat Pilipino magkaroon ng karapatan sa kalusugan. Karapatan kasi po ang kalusugan. Pero sabi natin, kahit sa budget, number 7 po, ang health. At malimit po, hindi nabibigyan ng budget ang human resource, ang mga employees. So I think that should be looked into because kahit may ospital ka, wala ka naman dong doktor, wala kang nurse doon, wala kang midwife, paano under yun? Hindi po ba? Malimit po ang mga leaders natin, paggawa ng ospital, pero hindi nila iniisip, ito, dapat sweldohan mga taong ito. Walang kikilos dito, kahit may dialysis machine ka, hindi yan aandar kung wala magpapandar nito. Tama. Di ba po? Kung yung mga OT, mga PT na sinasabi natin, dapat po mabigyan sila ng karapatan. Okay. So yan po ay mula po kay Ms. Lea Pakis, ang first nominee ng Ang NARS Party List. Ito po ang ating kinakausap ngayon para po lalo tayong ma-educate patungkol po sa kanilang nire-represent. Kung sakali po, dalawa po itong tanong na ito. Kung sakali pong kayo'y makapasok sa Kongreso, o kung sakali namang hindi kayo pala ring makapasok sa Kongreso, ano daw po ang pwede naming asahang patuloy ninyong gagawin? Unang-una po, yung unang yung tanong, kung makapasok kami, talaga pong isusulong namin ang 7 plataforma namin. Okay. Na ito. Abot kayang pangkalusugan at pangkalikasan, magkaroon ng nurse sa bawat barangay at paaralan, isulong ang pagsasabansa ng mga ospital, dagdagan ang pondong pangkalusugan, magkaroon ng sariling Ang Nurse Clinic, isulong ang Nursing Reform Act, at yung pong huli, tamang trabaho, tamang sweldo, tamang solusyon. Ayan. So, yan po ang nilalaman ng inyo pong gustong i-represent dito po sa ating bansa para sa party list na ito. Ngayon po, ano po ang inyong panawagan sa mga tagapakinig po natin dito sa Tawag ng Karunungan? Ang panawagan po natin ay huwag niyo po kaming kalimutan. Number 127, ang Nurse Party List. Bigyan niyo po ng chance ang kalusugan natin. Kasi ito lang po ang first time na magkakaroon ng party list na nag-aadvokasya po sa kalusugan ng bayan. At sa mga manggagawa sa kalusugang Pilipino. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon at nabigyan niyo po ng information na ating mga tagapakinig dito sa Tawag ng Karunungan dito po sa 702 DZAS. Napakinggan po natin si Ms. Lea Pakis, ang first nominee ng Ang NARS Party List. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan, at naubos na naman po ang ating 30 minutes. Nako, mga ka-TNK, sa susunod po ay meron na naman tayong kakausapin para lalo pong makaalam pa tayo ng mga detalye para inform po ang ating pagpili para nga po sa May 13, 2013 national and local elections. Paalala po, 68 days na lang bago po ang ating eleksyon. Well, dahil po naubos na ang ating oras, abangan po ninyo ang Family Matters, susunod na po sa amin. Kami po ang inyong mga nakasama, Jay Bansuelo, at sa pangalan po ng aking partner na si Miss Maloy Malibiran sa Rumbides, ating pong panawagan, magsuri,
manalangin at makibahagi dahil ang pagpili ng tama ay may hatid na pagpapala. Ito ang tawag ng karunungan.